Mapagpalang araw, ako nga pala si Sander. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang aking karanasan nung nasa elementarya pa lang ako. Masaya kaming naninirahan sa probinsya kasama ang Lola Amanda at ang Lolo Sky. 7 po kaming magpipinsan, 6 na lalaki at 1 babae. Simple at maginhawa ang buhay namin noon, pero bigla lang itong nabalot ng kadiliman at katatakutan. Nang dumating ang kapatid ni Lola Amanda na si Lola Amelia, isa siyang aswang at hindi pa ito alam ni Lola Amanda nung dumating siya sa aming bahay. Nung dumating si Lola Amelia sa bahay namin, ay halos nagbago ang lahat bukod kasi sa pagkain. May ramdam namin ang kakaibang presensya sa bahay, lalo na pag nandyan siya. Binaliwala namin lahat ng mga yun dahil sa mga bata pa naman kami at mas inuuna namin ang laro sa mga panahong yun. Pero may mga panahong mas nakakaramdam kami ng kakaiba dahil kay Yumi, pinsan kong babae. Siya lang ang apo ni Lola noon na babae. Mula kasi nang dumating si Lola Amelia ay mga ilang buwan din ang lumipas at naparami na rin ang balita sa baryo namin na maraming namamatay na bata at aswang daw ang may kagagawan. At sa mga buwang iyon, si Yumi ay hindi na namin nakakausap ng madalas at ayaw na din itong makisalamuha sa amin. Si Lola Amelia na lamang ang kinakausap nito. Kahit sila Lolo at Lola Amanda ay nagtaka na din sa kinikilos niya. Si Yumi pala ay nasa ika-4 na baitan. Siya ang pinakabunso sa aming magpipinsan. Isa sa mga nakita kong pinagbago ni Yumi ay ang paglalaway nito sa mga hilaw na karne. Minsan kasi nagkakatay ng manok si Lola Aminda. Nakita ko si Yumi nasa likod ng pintuan ng kusina. Nakatayo ito at tumutulo ang laway, na para bang kung ano'y lalantakan ng bigla ang karning manok na hinahanda ni Lola Amanda, at namumula ang mga mata nito at parang umaangil ng patago. Pero nung napansin nitong nakatingin ako sa kanya ay umalis naman agad at pumasok sa kwarto ni Lola Amelia. Doon siya natutulog sa kwarto ng matanda dahil gusto niya na may kasama, at minsan ay sumasakit din ang mga katawan nito, kailangan niya daw ng kasama. Di ko na lamang pinansin iyon dahil inutusan ako ni Lolo Sky at nawala sa utak ko yung nakita at nasaksihan ng mga panahong yon. May isang pagkakataon na sa 1 linggo, 3 bata ang namamatay. At si Yumi naman ay nagsusukan ng dugo tuwing umaga at parang baliw na nagwawala sa loob ng kwarto nito. Kabilugan ng buwan ay mas nagpupumigla si Yumi sa kwarto nito. Hapon pa lamang ay umiiyak na ito sa loob ng kwarto niya. Nagmamakaawang pakawalan siya. Nakakadena na kasi siya sa mga panahong yon dahil sa nakita ni Lolo Sky na nilantakan ang mga manok nito sa hating gabi. Pinaalbularyo naman siya, pero namatay lamang ang albularyong sinubukan siyang gamutin. Natagpuan gutay-gutay ang katawan nito sa loob ng pamamahay niya. Kaya naman dahil sa wala pang mahanap na manggagamot, pansamantalang tinali muna si Yumi sa kwarto nito. Nang gabing bilog ang buwan, ay halos di kami makatulog sa mga angil at sigaw ni Yumi na para bang sinasaktan nito, at dagdagan pa, humihingi siya ng tulong. Nang mga 11:11 ng gabi ay tumahimik ang buong bahay. Kampante kaming matulog dahil sa sobrang tahimik ang kapaligiran. At kami naman ng mga pinsan kong lalaki ay natulog naman. Si Lolo Sky at Lola Amanda at Emilia ay binabantayan si Yumi pero sa labas lang ng kwarto nito. Nang mag 12:00 ng gabi ay bigla kaming nagulat sa sigaw mula sa kapitbahay namin. At galing ito sa bahay ng pinsan namin, kakapanganak pa lamang. Mga nasa 2 linggo pa lang ito. Lumabas kaming lahat nun. Paglabas ko, nakita kong bukas ang kwarto ni Yumi at wala na siya doon. At ang kwarto niya ay puros dugo at ang sangsang pa ng amoy. Tumakbo ako palabas at pumunta sa bahay ng pinsan ko. At kaming lahat ay nagulantang nang makitang hawak-hawak ni Yumi ang sanggol at nilalantakan ang lamang loob nito. Walang awa niya itong kinakain at ang sanggol ay puno ng dugo at wala ng buhay. Halos may matay si Lola Amanda noon at si Lola Sky naman ay natulala sa nakita. At ang pinsan ko naman ay nawala ng malay sa gilid ng kama at may dugo ito. Ang asawa naman nito ay tinapunan si Yumi ng asin. Halos mabitiwan ni Yumi ang sanggol na kinakain nito nang matamaan ng asin. At tinignan naman nito kung sino ang nagtapon ng asin. "Huwag mong saktan ang apo ko!" sambit ni Lola Amelia. Hayop ka, Amelia! Ikaw pala ang aswang sa lugar na to! Walang hiya ka! Dinamay mo pa ang apo ko sa kademonyohan mo! Banggit ni Lolo Sky. Pues ngayon, hindi nyo na siya po dahil sa akin na siya. At hindi nyo na siya makukuha pa sa akin, sambit ni Lola Amelia. "Yumi, apo, tama na yan. Pinsan mo yan, bakit mo yan ginawa?" ang sabi ni Lola Amanda. Hayop ka talaga, Amelia! Papatayin kita! Sabi ni Lolo Sky. Nagulat pa din ako nang makita ko ulit si Lola Amelia sa mga panahong yun. Si Lolo Sky naman ay iwinasiwas ang dalang puntot pagi at natamaan si Lola Amelia. Napaangil naman ito na animoy aso na parang baboy. Nang ampasin na sana ulit ni Lolo Sky si Lola Amelia ay bigla itong tumalon sa bintana at hila-hila si Yumi na kumakain pa rin ng sanggol. Hahabulin na sana ni Lolo Sky subalit hindi niya ito nabutan nang parang may kung anong lumipad. At nang wala nang makita ay bumalik siya sa loob at nilapitan kami at tinulungan ng pinsan kong patay na. Wala na din itong laman loob kaya pala puno ito ng dugo. Umiyak na lamang si Lola Amanda at ang asawa ng pinsan ko dahil sa nangyari sa gabing iyon. Kinabukasan, inilibing namin ang katawan ng aming pinsan. Lumipas ang ilang taon at wala na kaming narinig na balita tungkol kay Yumi at Lola Amelia. Natigil na din ang patayan sa aming lugar at payapa na kaming namumuhay sa aming lugar.